Sir Potsolo, De Leon Gonzalez, the Voice Master of the Philippines, is our speaker, one of our speakers sa Maniveles Youth Congress. It is a congress wherein different school leaders across the municipality of Maniveles o yung bayan ng Maniveles gathered to create resolutions, to create programs for the benefit and for the people of Mariveles, especially the youth of Mariveles. So nung time na yan, nag-talk si Sir Choi regarding his story sa buhay niya as a voice artist, as a dubber, as a youth advocate, and a broadcaster. So nung time na yon, ang dami kong learnings na natutunan sa kanya, ang dami kong mga tinatawag niyang mga pochology. Madaming mga pochology yung binigay niya sa amin or sinabi niya nung time na yun na hindi ko makalimutan at hanggang sa hanggang ngayon ay ginagawa ko. Isa na nga doon yung pagkakaroon mo ng passion sa buhay at yung paggamit mo ng passion mo para makatulong sa ibang tao, makagawa ng mga mabubuting bagay at matulungan mo yung ibang tao gamit yung passion mo at yung purpose mo. So, in that case, Sir Pocholo, naging idol ko na siya regarding sa pagiging isang student leader at pagiging isang broadcaster. Bakit ko nasabi naging idol ko siya? Dahil dito, January 21, 2017, I think after noon, nung talk niya, kinabukasan, second day of the event, nagtanong ako, "Hi sir," tapos nag-reply sa kinabukasan. Sabi ko, "Paano po maging isang magaling na broadcaster?" Sabi niya lang, "Join Voice of the Youth." Alam niyo ba na hindi ko nireplyan to? Yung January 22 na to. Hindi ko nireplyan yung sinabi niyang Join Voice of the Youth. Bakit? Kasi hindi ko alam kung paano ako makakapunta ng Makati para umattend ng Voice of the Youth, paano ako makaka-attend ng program na to, paano ako makaka-attend ng training na to. Kasi nandun ako sa Mariveles, nandun ako sa Bataan. Walang ibang magbibigay sa akin ng opportunity kasi, or walang ibang tutulong sa akin makapunta doon kasi bata pa ako. I am only grade 9 on that time na hindi pa ako pwedeng makabiyahe papuntang Manila kasi wala pa akong 18. So that time sabi ko, sige, aabangan ko na lang siya sa mga ginagawa niya sa buhay, aabangan ko na lang yung mga post. Yun na yung ginagawa ko throughout the years. So, dahil nga inspired ako as maging isang broadcaster, 2017 pa lang, tinuloy ko na yan as sa may work immersion ko. I think kayo rin naman nag-work immersion kayo. But sa akin kasi, kami yung nag-last na physical work immersion sa school namin before I graduated sa senior high school. So, yung work immersion ko is our local radio station sa Bataan called the Power Radio 104.5 FM. So, tatlo lang kaming nag-work immersion sa broadcast industry, sa radio, kasi yung iba yung pinili nilang course. Pero nung nalaman pala nila na meron palang broadcasting, nagsisi sila. Iba kasi gusto mag-broadcasting pero akala kasi nila walang work immersion. Pero malakas kasi ako sa work immersion chairman namin. Kaya sabi ko, sige po, ma'am, pwede ba magkaroon ng radyo? Kasi pangarap ko talaga ako, yun talaga yung dream ko. Sa pinilit namin na i-push yung radyo. So that's the first and last time na nagkaroon ng immersion sa radio. And even ngayon na online ang work immersion, wala silang ino-offer ngayon na radio. So nung time ko lang talaga na in-offer yan. So, yung experience ko, this was January 9, 2020. So, nung time na yan, ilang taon na, nung na-meet ko si Sir Choi, di ba? Mag 3 years na. Na-meet ko si Sir Choi January 20, 2017. So, this is January 9, 2020. Throughout na yan, nakapag-broadcast na ako sa local radio station namin. Kami yung nagpe-play ng music, kami yung naglalagay ng mga music na kinakailangan para sa mga request ng guests. Yun yung mga experience ko simula pa lang nung journey ko as a future broadcaster. So, going back, nagsimula ako mag-aral sa Fatima syempre, nung 2020, pandemic na to. So, nung time na yan, sa katunayan, hindi pa talaga ako desidido kung saan ako mag-aaral. I passed in different universities, in the top universities in the Philippines. Pero hindi ko pinush yung mga university na yon. I was offered different scholarships, different schools, iba't ibang schools yung tumawag. Pero hindi ko pinili iyon kasi nakuha na ako ng Our Lady of Fatima University. Nagsimula yan nung nag-marketing sila Dean Moriel at saka sila Sir Samlan sa school namin sa Bataan National High School. Nung time na yon, actually hindi talaga ako kasama, yung section namin hindi kasama kasi more on STEM yung inoferan nung time na yon ng marketing kasi it's about medicine.
ang Fatima, doon talaga sila sa sikat. So, nangyari lang na pinatawag lang ako nung guidance counselor namin because I am the president of the school to meet the Our Lady of Fatima University administration. And then nung time na yon, kwentuhan, usap, and then nagbigay na sila ng mga ng ano yung mga pwedeng mangyari, may ganito, ganyan, usap-usap. And then nung na yon, nakuha na nila ako as potential student kumbaga ng Fatima. So simula nun hindi na ako tinigilan nila Dean Moriel at sa kanila Sir Shamlan, pati ni Ma'am Lynn, yung program chairman namin ng AB Communication and the assistant dean of the College of Arts and Sciences ngayon, na regarding sa pag-enroll ko sa Fatima. I remember tinawagan ko ata si Ma'am Lynn noon kasi sabi nila Dean Moriel tawagan ko daw. Si Ma'am, nag-usap ata kami ni Ma'am Lynn noon more or less mga less than 30 minutes through call. Sabi ko, okay, talagang desidido sila na na maghikayat ng mga students, lalong-lalo na kapag nakakita sila ng potential. Kasi yun yung lagi silang sinasabi. So nung August 21 na yan, nag-comment si Sir Pocholo sa akin. Sabi niya, mag-guest daw ako sa Voice of the Youth Radio online. So sabi ko, sige po sir, ito yung sabi niya sa akin. Ayan. Be our guest sa VOTY Radio Online. Sabi ni Sir Pocholo nung time na yan. So, ginrab ko kagad yung opportunity. Naging guest ako as Believe Kami Sa'yo guest. Nung time na yan, nag-start na yung klase. Yung mga klase ko, dahil nga first time ko mag-guest online. Yung mga klase ko nanonood, sumusuporta sa akin, yung mga kaibigan ko, nag-start na yung class niyan sa AB ko. So, after that, during the first semester of my first year sa Fatima, 2020 to 2021. Kagigising ko lang noon kasi magkaklase kami. I remember yung teacher ko noon that time is si Ma'am Rizel Lopez. So, nung time na yon, sabi ko, is nag-aalangan ako kasi merong nag-message sa akin. Papakita ko mamaya yung message. Pero eto yan. This is my first ever radio guesting live on national TV. This is from DZBB sa GMA News TV. Ako po ay naimbitahan that time to be one of the guests nung time na yan, to talk about voiceover, to talk about passion, to talk about the dubbing industry. So nung time na yan, nagulat ako, that was October 26, 2020. Hindi ko makakalimutan yan kasi ito yung message. Today po si Sir Raymer po ay interviewin namin mamaya sa program nila Ma'am Enriquez at Mark Salazar sa Double B sa News TV. May I ask if you're available po for sana for an interview. So sabi ko, kagigising ko lang yan, nabasa ko yan, good morning kasi siya. Hindi ko na pinakita yung full convo namin. Pero yan lang yung part ng convo namin. Ginarap ko na yung opportunity. Tapos, ayan yun. Si Susan Enriquez and Mark Salazar and me, tuwang-tuwa kasi katapos ng klase nga, nagmadali kagad ako para mag-set up. So hindi alam ng parents ko na mag-guest ako diyan. Sinabi ko lang sa kanila, I'm sorry, stable at internet ko, sorry. Sinabi ko lang sa kanila mga few minutes before ako sumalang sa online. So ayan yun, maraming mga teachers, kaibigan, mga nagpicture na nakita daw nila ako, nagulat daw sila, nasa TV na ako, nasa DZBB, nanonood lang sila ng balita, and then suddenly bigla akong lalabas doon at guest pala ako. So right after that, naging regular host na ako ng Voice of the Youth Radio Online with Papa Lem and the Power Voice Girls, si Ate Jazz, si Ate Kate, si Ate Sheska, si Ate Janine, and iba't iba pa mga kasama namin. So nung time na yan, marami akong na-meet na tao, marami akong nagagawa ko na yung pangarap ko as a radio broadcaster. So nung ginagawa ko niyan, sabi ko, tama yung pinili ko na nag-AV Communication ako. At tama din na nasa Fatima ako kasi very supportive yung mga faculty ng Fatima, especially the administration, sa mga gustuhin natin sa buhay. Kapag meron tayong mga ginagawa, they're very supportive. Sabihan mo lang sila, bigyan mo lang sila ng heads up, and then they will support you at ibibigay talaga nila yung suporta nila sa'yo 100%. Ganyan ka-supportive ang faculty ng AB Communication Arts
sa Our Lady of Fatima University Pampanga campus. Kaya wag na kayo mag-alinlangan guys, mag-enroll na kayo. So yan, after nung time na yon, nagkaroon ng mga short competition lang sa IB Communication, which is the Commune. And was last year. Ayan yung limitado. That was my first, no, that was my second movie during the pandemic. Second short film during the pandemic. And this was our entry for the Commune 2021. Ayan, yun yung limitado. Hindi yan inaasahan na ako yung magbibida that time kasi kulang talaga kami sa tao, kulang kami sa gamit, kulang kami sa resources kasi bawal magkita-kita kasi nga start na ng pandemic yan so medyo mahirap. So that time, ginawa namin yan through online, buo lahat yan online. Nagde-direct ako ng online, gumaganap kami ng online, sinasabihan ko, nagbibigay ako ng directions online. Lahat online yung ginagawa namin. So, we won as the best scriptwriter, the best musical scoring, best in cinematography, supporting actor, best short film productions, and the best short film. So, sobrang sarap sa pakiramdam na manalo nitong award na to for my team na nagpakapagod kami talaga for this short film. So, this short film is about nakalimutan ko yung pangalan niya. About sa akin, yun yung ako yung gumanap di ba? About sa akin na isang karaniwang estudyante na laging takbuhan ng mga kaibigan na nangangailangan ng tulong. Kunyari, siya yung laging available. Pero kapag siya na yung nangangailangan, siya yung hindi nakakakuha ng tulong sa ibang tao. So nag-breakdown siya doon to the point na parang ano bang purpose ko sa mundo? Parang kinwestiyon niya yung purpose sa mundo. Ano nga ba yung silbi ko sa mundo? Lagi na lang ba akong naiiwan? Lagi na lang ba akong magiging mag-isa kapag ako na nangangailangan? Or lagi lang ba akong magiging available para sa ibang tao? Ganyan yung story ng limitado. So, bukod dyan sa mga na yan, may individual awards din ako na-receive. Ito. Best TikTok performance, Best On-Cam Personality, Star of the Night, and the Director of the Year. At umiyak ako nitong time na to kasi hindi ko in-expect na makukuha ko yung Director of the Year. Pero sabi ko na lang, tuloy-tuloy lang tayo sa paggawa. Tuloy-tuloy lang tayo sa pag-create ng film para sa pelikulang Pilipino, para sa mga kabataan at para sa bayan. So, nagiging host din ako ng mga webinars ng Communication Arts Department. Just like this one, The Compassion. So, this is our whole day webinar that time. Maghapon yung ginawa. So, isa ako sa mga host and si Miss Ate Kim Kayanan yung kaninang nagbigay din ng words niya and experience niya. So, kami dalawa lagi yung partner. And kung nakikita nyo na ako, nag-host na rin ako sa mga events ng Fatima sa ilang mga events nitong mga nakalipas na panahon. Parang napakatagal, no? So, ayan. 2 beses at 2 taon na rin akong nananalo dito sa Light Camera Values. Light Camera Values na OLFU, yung Fatima Film Festival for Filipino Values Month. Yung first, yung nasa left side, yung Hiraya Manawari, yan yung pinakauna. So, second place din ako dyan last year. And then ngayon, second place din ulit this year. So, last year, fully online kami. Pati this year, fully online din kami dyan that time. So, yung mga mabilisang gawa lang yan, yung bilis pumasok, kailangan mabilis kayong kasing kumilos kapag ganyan, kapag malapit na yung deadline. Kasi maraming ginagawa, so patong-patong siya. Pero ginagawa naman namin yung best namin para gumawa ng mga magagandang short films. So, nung time na yan, talagang pinursige namin, tinapos talaga namin yung short film. So, we're very thankful kasi kahit papaano, 2 taon na kami nakaka-place. Hindi pa lang namin nare-receive yung first place, pero we're hoping malay nyo next year, di ba? Kami na yung mag-first place. Pero bukod dyan, sumasali rin kami ng outside the university, representing also, bit-bit pa rin namin yung school, syempre. This is our entries for the Safe Communities and the Child Protection
and creating safe spaces for children. This is a national competition, a national short film competition from the Safe Space campaign of the Global Peace Foundation. Out of 500 entries, nakapasok yung dalawang film ko. First is yung Ang Balangay, left side, this is Safe Communities, and the right side is yung Ang BCPC by the Hiraya Productions. So yung sa amin kasi sa section namin, Hiraya Productions yung tawag namin. So last year, nakapasok kami ng sa dalawang category na top 5. So hindi lang napalad manalo kasi mahirap yung voting. So, bumawi kami this year. This year, isa lang yung nilaban ko. Pero, bitbit ko pa rin naman yung Fatima nito, panigurado. Hindi ko naman iniiwan ng Fatima sa lahat ng mga nilalabanan ko. This year, bumabalik. This year, I entered the category of Safe Space for All Faces. Medyo usapin or medyo pinag-usapan tong film na to. Why? This film is called Anino. This is a story of tatlong lalaki na naka-experience ng harassment from one perpetrator. Isa lang yung perpetrator nilang tatlo. And nag-isap-usapan siya kasi hindi natin madalas naririnig yung mga kalalakihan na maglabas ng mga kwento nila regarding sa harassment na na-experience nila. So this time, sabi ko, I took the effort and I took the challenge to face this and to tell people, to tell our country, to tell the community that this this problem or this issue is happening in our society, na nangyayari to. Alam ko kayo, may mga naririnig kayo na yung mga lalaki na harass, particularly the straight man, and nahaharas sila ng mga ibang tao. So, ito yung ginawa ko na way to help us na maging open tayo sa nangyayari. And I know na mahirap siya, pero pinost namin sa isa lang yung